Ibang klase ang galawan ni Andre Robertson sa play na ito ng kanilang practice. NBA pa rin ang kalibre, kitang-kita na yung level ng kanyang pagiging athletic ay nasa NBA level pa rin. Isang jab step, konting dribble at hakbang, penetration sa loob ng paint, double clutch sa ere, counted foul pa nga ang resulta. Hindi nagpabaya ang player na ito sa kanyang off-season o yung pagiging bakante niya at nasa kondisyon na nga ito bago pa ito maimbitahan sa strong group. Conditioning ng katawan ang isa sa mahirap gawin dahil kailangan na tuloy-tuloy ang ensayo at kailangan rin ng mahabang oras para dito. Dwight Howard rin ang isa sa hindi nagpabaya sa kanyang conditioning at kita naman yan sa kanyang katawan at maging sa kanyang laruan sa ensayo. Halos araw-araw na nga ang ensayo ng strong group PH at sa 19 na ang simula ng laro, lahat ay positibo at competitive sa ensayo at sa pangunguna ni na Coach Brian Corjan, Coach Charles Chu at Coach Topex Robinson ay nakikita natin na magiging malakas ang team na ito sa kanilang unang laro sa January 19. Konting update naman tayo dito kay Renza Bando at nakita nga natin na meron itong bagong post sa kanyang account na kung saan nabanggit niya na we're back in the street. Magandang sign ito na nakakapaglakad-lakad na nga itong si Lakay. Marami sa atin ang nag-alala noong mapanood natin kung paano bumagsak si Lakay at naiinis rin tayo sa dirty play ni Onuaku, pero nagpapasalamat naman tayo ngayon sa itaas dahil may improvement na nga rin sa recovery itong si Renza Bando. Sayang nga lang at hindi natin mapapanood si Renza Bando sa All-Star Game at sa dunk contest at pwedeng back-to-back slam dunk champion nga sana ang magawa nila kay, pero hindi nga rin natin inaasahan ang pagkaka-injury nito na naging dahilan para pansamantalang hindi ito makapaglaro. Maganda ang update nila kay dahil na rin sa merong improvement sa kanyang recovery at sana nga lang ay maging positibo lahat ang resulta ng kanyang second test at naghihilom lahat ng kanyang natamong injury. Mabuti na nga lang at walang bali sila kay at ito ang pinakamahirap na klase ng injury dahil pwedeng mahigit sa isang taon ang recovery ng mga ganitong klase ng injury. Na-miss nga natin ang laruan nila kay at narito ang mga ilan lamang sa mga plays niya. 아반도 쪽으로 오픈 찬스입니다. 림조준 명중시킵니다. 아반도. 자, 이것도 시작과 마찬. 렌즈 아반도 골밑까지 왔습니다. 오! 네. 자, 들어가지 않았어요. 아, 예, 눈치가 챘어요. 체기 성공. 그리고 아반도. 네. 좋죠. Update naman tayo dito kay Kai Sotto at hindi ito naglaro sa Emperor's Cup laban sa Brex at mas pinili nga ng Yokohama na pagpahingahin ito para makapaglaro siya sa Japan B1 B-League All-Star. Konting pagpaglang ni Kai sa kanyang minor injury at ayos na nga ito at pwede na nga ulit na maglaro pagkaraan ng halos isang linggong recovery. Makikita natin ang iba pang Pinoy players sa Japan B1 B-League All-Star at magiging masaya ang event na ito dahil makakalaban nila ang rising stars ng Japan na posible rin na makalaban nila sa FIBA competitions.